nitong nagdaang birthday celebration ng Eat Bulaga ay dinomina nga po nila ang TV ratings. Tama po guys, tinalo ng Eat Bulaga or ng TV5 ang lahat niya po ng TV stations na meron ang It's Showtime. At yun nga po guys, tulad ng makita po natin sa thumbnail at sa title po natin, ay mataas nga po ang itinaas ng number of ratings ng Eat Bulaga nitong mga nagdaang episode. But in fairness naman po guys sa It's Showtime, that time po ay wala si Vice Ganda. Pero again, nakita natin na malaki nga po ang in-improve ng ratings ng Eat Bulaga nitong mga nagdaang episode. So yun nga po, bago ko ipakita sa inyo guys yung bawat ratings ng TV network ng It's Showtime at ng Eat Bulaga, ay may papakita muna natin guys yung inilathalang ito ng PEF.ph na kung saan ay makikita po natin hindi lang po yung ratings para sa anniversary ng Eat Bulaga, pati na rin po yung mga ratings na nagdaan after nga po ng 47th year anniversary ng nasabing noontime show. So basahin natin to guys. Ito po ay write-ups ng pep.ph. So sabi dito, while some netizen criticize It's Showtime's rotating host lineup amid Vice Ganda's continued absence, the Kapamilya Kapuso noontime program continues to maintain its ratings. Tama po guys, na-maintain naman po guys ng It's Showtime yung ratings nila itong mga nagdaang episode. Pero guys, ang nakakatuwa at masaya ko ay makita po natin na malaki nga po ang itinaas ng ratings ng Eat Bulaga. Malaki po ang itinaas ng TV ratings ng Eat Bulaga after nga po ng 47th year celebration ng nasabing noontime program. So ayon nga dito sa write-ups ng pep.ph, how is It's Showtime faring in the ratings game without Vice Ganda? So knowing naman guys malaki po talaga yung epekto ng pagkawala ni Vice Ganda pansamantala sa It's Showtime. At alam po natin ay nagbakasyon po si Vice Ganda nitong mga nagdaang araw at biyaheng Vietnam po siya. At in fairness naman po guys sa It's Showtime ay malaki nga po talaga ang nawala sa viewership nila since absent nga po or hindi nga po present si Vice Ganda. So basahin natin to guys yung write-ups ng pep.ph with regard nga po sa parang nagkakaroon ng rotation guys yung host ng It's Showtime. But anyway, sabi dito, pinupuna ng ilang netizens ang paiba-ibang lineup ng host ng It's Showtime dahil ilang araw ng absent si Vice Ganda. Maganda talaga at nakasanayan na natin panoorin sa malaki nilang segments kapag si Vice Ganda ang nag-host kasama si Vong Navarro at Jong Hilario. Mas riot pa kapag nandyan si Ann Curtis kasama rin si Kim Chu. Nitong mga nagdaang araw pa iba-iba ang mga nakasalang na host. Okay naman sina Vong at Jong kasama sina MC at Lassie, pero nitong Martes, August 4, 2026, may ilang netizen ang di nagustuhan ang pagsali ni Negi tapos wala pa si Vong. Si Negi kasi guys ay parang pitch hitter nga po yan ni Vice Ganda. Kapag wala po si Vice Ganda ay si Negi nga po. Si Negi ang sinasalang ng It's Showtime pamalit kay Vice Ganda. Parang pinch hitter po tawag ba doon? Parang yun, basta pamalit po ni Vice Ganda si Negi. But anyway guys, medyo magulo o nakakalito talaga kapag hindi yung regular host ang nakatayo sa isang daily show. Meron pa silang ginawang sketch nung Sabado na tipong continuation sa ginagawa nilang Meme Rimar. Pero wala si Vice at si Vong lang ang isinalang na napakahaba ng ginawa niya. Nakornehan kami sa pagkagawa at tila nahihirapan din si Vong Navarro or si Vong. Wala pang update sa issue ng It's Showtime sa MTRCV kaya wala pa rin si Vice. Pero nitong nagdaang episode guys ay bumalik na nga po sa It's Showtime si
Unkabogable Star Vice Ganda. At nababalita nga po natin guys ay parang magkakaroon ng rotation ang hosting sa noontime program ng Madlang People. At tama naman po guys, malaki nga po talaga ang epekto kapag wala nga po si Vice Ganda sa nasabing noontime program. Kaya nitong nagdaang ratings nga po na nakala po natin ay dinomina guys, dinomina ng Eat Bulaga ang ratings at talagang tinalo guys, mataas po ang number of ratings ng Eat Bulaga. Mataas po ang itinaas ng ratings ng Eat Bulaga. Ayon sa pep.ph, when it comes sa TV ratings guys, noontime show ratings, pero hindi naman naapektuhan ang ratings ng noontime show. Hindi daw naapektuhan guys yung ratings ng noontime show ng Madlang People. Hindi naman nababawasan ang viewership ng It's Showtime at nami-maintain ang ratings nito. Noong Biyernes, July 31, ito after po ito guys ng celebration ng Eat Bulaga, ay naka 5.1% ang It's Showtime habang ang katapat nitong Eat Bulaga ay 3.1%. So knowing naman po guys, yung ratings ng It's Showtime ay 5% naman po talaga pataas yan eh. Pero ang nakakatuwa lang guys sa Eat Bulaga guys ay umabot po ng 3.1% or 3%. So improving guys. Tumaas po talaga ang ratings ng Eat Bulaga. Tumaas ang ratings or TV ratings ng Eat Bulaga guys. Yun ang nakakatuwa. So 2% lang ang pagitan nila sa apat na TV stations na meron ang It's Showtime. 2% lang po ang inilamang ng It's Showtime sa Eat Bulaga. Noong August 1, 5% ang ratings ng It's Showtime. Samantalang tumaas ang Eat Bulaga dahil sinelebrate nila ang kanilang 47th anniversary kung saan naka 3.7% ang longest running noontime show. So 3.7% guys ang ratings ng Eat Bulaga nitong nagdaang Sabado nung sinelebrate nila ang ika-47th year anniversary po nila. So ang It's Showtime ay may 5%, ang Eat Bulaga ay may 3.7%. So 1.3% lamang po ang pagitan nila guys. Ang taas ng itinaas ng ratings ng Eat Bulaga this past few episode or edition. So nung Lunes after guys ng birthday celebration ay August 3, 5% uli ang It's Showtime at ang Eat Bulaga ay 3%. So bagaman bumaba guys after ng celebration ang ratings ng Eat Bulaga ay may tuturing pa rin po natin mataas ito sapagkat malaki nga po ang itinaas or sabihin po natin from 2% or more than 2% guys ay umabot na muli sila sa 3%. So very improving at talagang makikita po natin na nag-progress, nag-improve ang ratings ng Eat Bulaga. Pero noong Martes, August 4, nakasali si Negi, ay tumaas pa ang viewers na naka 5.5%. So ito naman po guys talaga yung usual na ratings ng It's Showtime, 5%. Ito po talaga yung usual TV ratings ng It's Showtime. At ang Eat Bulaga ay 3.2%. So di ba guys, malaki ang itinaas ng ratings ng Eat Bulaga nitong nagdaang episode. Malaki guys, malaki yan. From 2.4, 2.3% itong mga nagdaang araw or buwan. Talagang na-maintain guys ng Eat Bulaga yung 2%, di ba? Yun nga yung ikinababahala natin. Nananawagan pa nga tayo guys sa TV5 na sana i-upgrade or ayusin nila yung reach na naaabot ng kanilang TV stations at even yung signal guys. Diba, pinanawagan natin yan kasi kung patuloy na ganyan lamang po yung coverage na ibibigay nila sa kanilang mga programa ay hindi po sila
or hindi po nila kayang may pagkompetensya sa GMA network. Kung ganyan kahina ang signal, kung ganyan kahina yung coverage ng TV5 ay mahihirapan po silang makipag-compete sa katapat na TV stations na GMA network. But this past few episode guys, malaki po talaga ang in-improve ng ratings ng 8 Bulaga. Di ba? From July 31 guys up to present ay more than 3% po ang ratings na nakukuha ng 8 Bulaga. So malaki or mataas nga po ang itinaas na ratings ng 8 Bulaga under TV5. So improving guys, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi nakita natin na malaki po ang ipinagbago ng ratings ng 8 Bulaga nitong nagdaang mga araw. So may ipapakita ako sa inyo guys na ratings. Ito po ay coming from LM Entertainment. Nakita po natin guys yung ratings na nakala po nitong birthday celebration ng 8 Bulaga. At masasabi po natin guys na tinapo ng TV5 ang lahat nga po ng TV stations na meron ang It Showtime. Tinalo po ng TV5 ang GMA Network. Sabi dito ni LM Entertainment, sa EB pa rin ang uwi. It Bulaga on TV5 proof its enduring charisma and popularity among all ages and generations. The numbers are in and the love for It Bulaga or TVJ and the Dabarkads are undeniable. The Dabarkads hashtag Maybe Nations, Team Riza, Karenatic, Solid TVJ, SQ Fandom, Yule Fandom, and Atashanatics have spoken. Alam nyo guys, malaki din talaga ang naitutulong ng mga supporters ng mga bawat fandom ng 8 Bulaga. Guys, tayo nananawagan sa lahat po ng fandom ng 8 Bulaga, mapa-Maybe man po yan, mapa-Ruel Carino, ay magkaisa po tayo. Wag po tayong magwatak-watak, wag po tayong magkanya-kanya, maging united po tayo. Kasi malaki po ang naitutulong guys ng bawat fandom sa viewership ng 8 Bulaga. At this past few episode nga po ay mataas nga po ang naging ratings ng 8 Bulaga buhat ng magkaroon nga po ng tambalang Maybe. Buhat ng dumating nga po si Ruel Carino, yung The Clones, yung supporter ng Singing Queens. Mga solid yan guys. Mga solid yan. Kaya malaki ang naitutulong ng mga fandom na meron ang mga talent ng 8 Bulaga. Kaya nananawagan po tayo or sabihin po natin na magkaisa po ang lahat ng mga organization or mga fans club na meron ang talent ng 8 Bulaga. Huwag pong magwatak-watak. Kumbaga, huwag po tayong maghilahan pababa. Kumbaga, maging united tayo. Magkakayan tayo patungo sa itaas. Diba? Huwag natin hilahin yung bawat isa. Diba? Magtulungan. Yun yung maganda guys. Magtulungan po tayo. So yun guys, dito, ang 8 Bulaga under TV5 ay may 3.5%, samantalang ang GMA It Showtime guys ay may 3.2%. So yan guys. Dito makita po natin, ito yung birthday or yung celebration anniversary. Ulitin po natin guys ha. Nitong nagdaang birthday celebration or 47th year anniversary ng 8 Bulaga ay dinomina nga po ng TV5 ang katapat na mga TV channels na meron ang It Showtime tulad ng GMA on TV, A2Z, Kapamilya Channel. Dinomina or tinalo nga po ng TV5 ang TV stations na meron ang It Showtime. Bakit kanyo? Sapagkat meron po ang TV5 na 3.5% TV ratings guys. Samantalang ang GMA ay may 3.2%, ang All TV ay 0.7%, ang A2Z ay 0.7%,
ang Kapamilya Channel ay 0.4% at ang RPTV ay may 0.2%. So malaki din po pala ang ratings guys ng All TV. So nag-improve ang All TV guys. Dati kasi guys, 0.1% lang to pero ngayon 0.07 or 0.7 guys. Yung dalawang main TV network ng dalawang noontime shows ay 0.3%. So nagwagi po ang TV5 that day when it comes sa TV ratings. But in fairness naman po sa It's Showtime guys, wala po si Vice Ganda. Pero kahit siguro nandiyan si Vice Ganda guys, ito at ito pa rin talaga ang kalalabasan ng TV ratings. Kasi inabangan po talaga yung birthday or anniversary celebration ng Eat Bulaga. Medyo na-curious guys ang viewers. Na-curious ang viewers ng Eat Bulaga kung sino po yung mga guest nila. Kaya yun, dinomina ng TV5 ng Eat Bulaga ang It's Showtime. So sa 5% guys na ratings ng It's Showtime that time, yung 3.2% doon ay coming from GMA Network. 0.7% naman ay sa All TV and another 0.7% for A2Z and 0.4% from Kapamilya Channel. So tinalo guys ng TV5 ang GMA sa ratings. So po pwede talagang talunin guys ng TV5 ang GMA when it comes sa noontime program. Pagdating sa noontime show guys, kayang-kayang talunin ng TV5 ng Eat Bulaga ang It's Showtime. Alone, kung GMA at TV5 lang guys, tatalunin ng Eat Bulaga ang It's Showtime sa ratings. Mas hamak na marami ang supporters at followers ng Eat Bulaga kesa sa It's Showtime. Naniniwala po tayo doon guys. Nung birthday celebration ng Eat Bulaga, yung anniversary nila, umabot ng 180,000 viewers yung main YouTube channel nila. So ibig sabihin, hindi lang po sa TV nanood yung mga viewers ng Eat Bulaga, even sa kanilang social media, sa digital platform guys, na marami ang nanood sa Eat Bulaga, kaabang-abang at inabangan. At hindi lang yan guys hindi lang po after ng anniversary ng Eat Bulaga mababa ang ratings nila. Even guys noong July 31 hanggang August 3 ay mataas po ang naging ratings ng Eat Bulaga. Na-maintain po nila yung at least more than 3%. Nga lang, mas mataas pa rin po yung anniversary ng Eat Bulaga kung saan ay may 3.7% po sila. Pero hindi na po masama at may tuturing po natin na mataas ang ratings ng Eat Bulaga sapagkat umabot po sila ng mahigit 3%. Di ba nitong nagdaang mga episode or buwan guys, hirap na hirap po sila umabot ng 3%, pero pagpasok ng August guys, talagang mataas po ang ratings na nakukuha ng Eat Bulaga. Patunay lang na kayang-kayang talunin kung tutuusin ng TV5 ang GMA Network when it comes sa noontime program. Iba din po kasi talaga yung charisma na meron ang Eat Bulaga, ang TVJ at legit Dabarkads. Susundan at susundan mo pa rin ang kinasanayan mong noontime program kahit na limited ang naaabot ng TV5. Iba pa rin po talaga yung charisma na meron ang Tito Vic and Joey at